Tataratarataratata. Ano pa nga po ba ang gagawin, mga kababayan, nung mga nakapalibot kay dating Pangulong Duterte? Ayan, kasama sila Robin Padilla, kasama yung ibang mga senador, sila Bato de la Rosa. Oh, ano pa nga ba ang kailangan nilang gawin o ang gagawin nila? Kundi ipagtanggol, no, ang dating pangulo, mga bossing. Vitaliano Aguirre II, attorney, July 2, 2024, nung kanyang binanggit itong mga salita na ito, mga kababayan. Sabi dito, si Aguirre, maganda naman buhok nito, hindi naman nakapiluka. Nakapiluka ba to? Ito ba yung nakawig, si Aguirre? Walang kinalaman si dating Pangulong Duterte. Walang kinalaman si dating Pangulong Duterte, si Digong, sa kasong inihain sa kanya. Hindi po yan nakialam. Di na. Presidente lamang po siya ng Pilipinas noon. Ito po ay patungkol, mga kababayan, doon sa 7 taon na pagkakakulong ho ni dating Senadora Leila de Lima. Biruin nyo yan, mga bossing. Ano? Walang kinalaman ang dating Pangulo. Baka yun iuutos sa inyo? Posible. Diba? Tapos kayo lang yung gumagawa. Iho ba, mga kababayan? Ang tanong dyan ay sino yung mga nag-uutos, sino yung mga talagang gumawa, kanino galing yung mga utos. Yan yung katanungan dyan. Diba? Hindi porket siya lang yung presidente nun, okay na yun. Hindi pwede. 7 taon na nakulong yung tao. Tapos nahatulan sa korte ng walang kasalanan ang hatol. Oh. Kaya wag kayong mag-expect na walang rest back yan. Wag kayong mag-expect na okay na. Masaya na si De Lima, nakalaya na eh. Napatunayan wala siyang kasalanan eh. Ganun na lang yon. Okay na, kailangan hindi tayo kabahan na. Pero nagulat tayo, mga kababayan, bakit biglang nag-pop up ulit, Biglang sibol ulit ang pangalang Vitaliano Aguirre. O ha? Biglang nag-pop up, no? Biglang nagsalita ulit, mga kababayan. Baka kinakabahan, mga bossing. Dahil may sinasabi yung PAGCOR na isang ex-cabinet official ni Digong, yung mga pumipirma daw ho o yung mga gumagawa ng paraan para yung mga illegal na pogo maging legal daw po, mga kababayan. Hindi natin sinasabing si Aguirre agad yun, ha? Hintayin na lang natin ho kung ano yung sasabihin patungkol ho doon. Pero eto, syempre, yung panimula niya para pagkapasok doon sa usapin, mga kababayan, umpisahan muna kay De Lima. Ang iiwas si dating Pangulong Duterte sa pagkakasangkot, mga bossing, sa pagpapakulong ng 7 taon kay dating Senador Leila de Lima. O, kita nyo? Iisa yung mga nila, galawan nila, mga kababayan, Iisa yung kanilang mga galawan. O ha? At pagkatapos po niyan, mga kababayan, ano naman po ang sinabi ni Vitaliano Aguirre pagkatapos pong makulong ni Leila de Lima ng 7 taon? Wala naman po masyado. Ito lang naman ang sinabi niya kay de Lima, mga kababayan. Let's move on. Tapos na yan eh. Mag-move on na tayo. Ganun-ganun na lang yun. Pagkatapos nyong ipinakulong yung tao, let's move on. Tapos na yan eh. Kaya ho siguro maingay itong mga ito. Nararamdaman na ho nila, mga kababayan, yung pagbalik sa kanila ng karma.
Sarap nito. Nakikita ko dito sa mga 'to, mga kababayan, hindi na ho mapakali. Kaya maingay na ho sila, eh, oh. Kaya maingay na po sila. Parang Senator, si Bato de la Rosa, mga kababayan. Yung tipo bang ramdam niya na talagang papalapit na ang ICC, kaya hindi na siya mapakali. Kaliwa't kanan na siyang magkomento. Kaliwa't kanan na kahit sino siguro makausap ni Bato de la Rosa nagpapaliwanag sa ICC. Eh, ganito na din ho siguro si Vitaliano Aguirre, mga bossing. Simula siguro nung narinig niyang, may ex-cabinet official, oh, na gumagawa ng paraan para yung mga illegal na pogo, eh, maging legal na pogo. Ayan, kaya bigla pong napaingay. Sabi ni Sir Ed Harry, arestuhin na yang si Digong. Sobra-sobra ang maliwanag ng mga ebidensya. No more hearing, manlalaban, tatakas yan. Sabi ni Sir Ed Harry. Sabi ni Black Sheep, move on. Eh, isang krimen ang ipakulong mo, ang gamit ang impluwensya mo para sa pansarili mong kapakinabangan. Tapos move on lang. 7 taon no, mga kababayan. Tapos yun lang ang sasabihin ni Vitaliano Aguirre, mag-move on na lang tayo. Okay na yan, tapos na. At least, siguro iniisip niya, at least laya ka na, balik ka na sa dati mong buhay. Eh paano naman po yung mga nasayang na panahon ng dating senador? 7 taon! 7 taon, ha? Hindi lang 3 araw, hindi 7 araw. Oh, pag nga umabot ng 1 buwan yan, kumbaga karapat-dapat na talagang managot kung sino yung may mga sala dito na nag-imbento nung mga tanim na mga ebidensya. Bakit hindi niyo po sasabihin, eh, tanim na mga ebidensya yun, ba't hindi natin sasabihin yun? Oh, eh, napatunayan pong walang sala ang dating senador, Ano tawag mo dun sa mga ipinakita nilang ebidensya? 'Di ho ba? At maidagdag na natin, mismong sa dating pangulo nanggaling, ginagawa nila yun, mga kababayan. Kaya nga ho tayo nung saba tayo kay dating senadora, sabi ko, naku, mabuti na lang at, lumabas din ang katotohanan. Kumbaga, mga bossing, eh, nung panahon bulag na bulag ho tayo sa kanila, eh. Kahit anong sabihin nila, yun yung pinapaniwalaan lang natin. Mabuti at nakapag-isip tayo ng maayos, mga kababayan, at nakikita natin. Sino paniniwalaan mo? Itong mga 'to o yung korte? Siyempre sa korte tayo, mga bossing.